Mainit na pagbati sa inyo pong lahat. Mga minamahal, sumapit na naman po ang 10 araw ng pananalangin. Isang beses sa isang taon, tayo po ay may magandang programa para paalalahanan ang bawat isa sa atin sa paraan ng paglapit natin sa Panginoon ng may kapakumbabaan sa ating pananalangin. Anong karanasan mayroon ka sa iyong pananalangin? Naranasan mo na ba ang manalangin ng walang patid? Yung kahit nasan ka at anuman ang inyong ginagawa, ang iyong isip, puso ay sumasamo sa Panginoon at nananalangin. Hindi ko malimutan ang ganitong karanasan nang magkasakit ang aking kapatid at naratay sa ospital. Halos walang patid ang kanyang seizure. Kada 2 minuto o 3 minuto ay nagsiseizure siya hanggang sa halos sumuko na ang kanyang katawan. Ako'y nagdarasal habang nagbabantay, habang nagtatravel, nasa sasakyan man o naglalakad, habang bumibili ng gamot at anumang ginagawa ko. Parang ayaw kong tumigil sa pananalangin. Parang hindi ko kakayanin kung titigil ang aking pananalangin. Kung tila pinanghihinaan ako ng loob ay aawit naman ako ng pagsusumamo, mga awit ng katiyakan sa Panginoon sa aking paglapit sa Kanya. Ito ang naging kalasag ko sa pagharap sa mahirap na sitwasyong iyon. Salamat sa kabutihan at awa ng Panginoon. Niloob niyang makaligtas siya sa halos 120 na seizures bawat araw sa loob ng 2 araw. Kailan nga ba tayo nagkakaroon ng masidhing pagnanais sa manalangin? Karaniwan na ang tao ay nananalangin ng mataimtim kapag nasa mabigat siyang sitwasyon sa buhay. Paano naman kung maayos ang ating kalagayan, maganda ang takbo ng ating buhay, yung parang walang panganib na darating? Ilan sa atin ang nakatulog na habang nananalangin? Ilan naman ang naranasang magtulog-tulugan para matapos na ang panalangin? O kaya na may nayayamot sa mahabang pananalangin? Gayunpaman, pinaalalahanan tayo ngayon na maging kaugalian, maging kapayapaan natin na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kumusta ang iyong buhay pananalangin? Ang panalangin ba'y kinaiinipan mo o kinasasabikan? Naranasan mo bang tila ayaw mo nang tumigil sa pananalangin o kaya na may ayaw mo nang manalangin? Paano ka manalangin? Ano ang damdamin mo habang ikaw ay nananalangin? Maaring bawat isa sa atin ay may kani-kanyang saloobin sa ating pananalangin o nagkakaiba man ang ating paraan. Ngunit ang magandang balita, tayo ay nagnanais na patuloy na lumapit sa Diyos at ilagay sa Kanyang pamamahala ang ating buhay sa tuwing tayo'y mananalangin. Sa ating pagnanais na ito, alam kong magiging kaligayahan nating alamin ang paraan ng pananalangin nakasalig sa kalooban, kaluwalhatian at kasiyahan ng Diyos. Paano nga ba tayo nais ng Diyos na lumapit sa Kanya sa ating mga pananalangin? Mahalagang maunawaan po natin ang mga ito, ang nais ng Diyos sa paraan ng ating paglapit sa Kanya. Sa sino mang nais maging tagasunod niya, alam kong nanaisin din nating sundin ang paraan ng kanyang pananalangin. Kahit nga ang kanyang disipulo ay ninais na matutunan kung paano makipag-usap sa kanya nang sabihin itong, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ating natutunan na ang panalangin ay pakikipag-ugnay ng tao sa Diyos, ang hininga ng ating kaluluwa. Ngayon naman ay alamin natin ang mahalagang bahagi ng Banal na Espiritu sa ating pananalangin. Sa paksang Pananalangin Pinapatnubayan ng Banal na Espiritu. Sa ating susing talata, masusumpungan sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, talatang 18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal na Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin na para sa lahat ng mga pinabanal. Kaya nga tayo ay nararapat na manalangin sa inspirasyon at tulong ng Banal na Espiritu
upang ang ating panalangin ay maging katanggap-tanggap sa Diyos sa ating paglapit sa Kanya at sa gayoy mabigkas ng ating mga labi ang tinuturo sa atin ng banal na Espiritu. Alam natin na si Jesus at ang banal na Espiritu ay patuloy na namamagitan sa atin sa Ama. Subalit ang Espiritu ang siyang may tanging gawain sa ating puso upang turuan tayo sa pagsisisi, sa pagpuri sa Panginoon, sa ating pasasalamat, sa ating paglapit sa Kanya. Ang lahat ng ito, ang ating pagpapasalamat, ang ating pagpupuri, ay resulta ng pagkilos sa atin ng banal na Espiritu. Ito'y masusumpungan natin sa sulat ni Mrs. White sa SDA Bible Commentary Volume 6, page 1077-78. Ang panalangin ay isang hamon. Di natin nakikita ang Diyos at marami sa atin ay minsan man o madalang na parang naririnig natin ang Diyos habang tayo'y nananalangin o nakikipag-usap sa Kanya. Di natin siya nahihipo. At minsan parang ang hirap maunawaan kung dumarating nga ba ang tugon sa ating mga panalangin. Marami din tayong tanong kung paano nga ba gumagawa ang panalangin. Nakapagpagaan ng kalooban ng isang manggagawa ang kanyang pagbabahagi ng ginampanan ng panalangin sa kanyang pangunguna bilang pastor sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dati ang kanyang pananalangin bilang bata, kabataan, ay dumarating na para siyang nayayamot, siya ay nahihilo sa matagal na pagyuko, at parang kinaiinipan niya ang pananalangin. May mga pagkakataon na habang siya'y nananalangin, maraming pumapasok sa isip niya, sa halip na matuon yung kanyang kaisipan doon sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. At di niya maunawaan yung awit ng sa oras ng pananalangin. Paanong magagawa ng isang tao na isang oras nga ba siyang manalangin? Hindi niya ito maunawaan at ang misteryo nito. Ayon sa survey, ang karaniwang tinatagal sa pananalangin ito ay sa mga manggagawa, sa mga ministro ay 7 hanggang 10 minuto lamang. Sa lahat pa naman ng mga bagay, ang sabi ng manggagawang ito, ang pastor pa ay siyang dapat na natatalaga sa pananalangin at ito ang pinakamahalaga. Sabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Ito'y nagsasabing ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin sa wastong pananalangin. Mula sa patuloy na pagkilala niya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanyang panalangin, na bago ang attitude ng pastor na ito at ang kanyang gawi sa pananalangin. Unti-unti naging makabuluhan ang pananalangin ang bawat minutong ginugugol niya rito. At nagpasimula ding maranasan niya ang mirakulo ng pananalangin. Sa ganitong patotoo, mga minamahal, binibigyan tayo ng halimbawa upang sundan ang nais ng Diyos sa ating pananalangin. Ang gumawa ang banal na Espiritu sa ating puso at isipan, at sa ating labi ang ating sasambitin sa Diyos sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ito rin ang naghahanda ng puso natin at ng ating isipan sa anumang katugunan sa ating mga panalangin. At ang pinakamaganda, pinatatatag ng ating pananalangin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang pananampalataya natin. Sa bawat tugon sa ating panalangin, siya'y sumasa atin. Ang banal na Espiritu at ang pakikisama ng Diyos ay isa sa atin, patatatagin tayo, palalakasin sa ating mga pananalangin. Yan ang sabi sa Lucas. Kayon din sa Genesis 32. Ang sabi ganoon, kapag nakikipagpunyagi tayo sa ating pananalangin, kasama natin ang banal na Espiritu. Napakagandang pangako sa bawat isa sa atin. Ang Espiritu ay kasama nating dumaraing sa ating pananalangin. Panghawakan natin ang pangakong ito, mga minamahal. Tayo'y magpasimulang ayusin at baguhin ang ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Yung oras na
talagang tinakda natin para sa Kanya. Kaya kung naiinip ka sa pananalangin, nayayamot sa mahabang pananalangin, pinanghihinaan na tila walang tugon ang panalangin o ang hiling mo sa iyong panalangin, panghawakan ang pangakong ito ng banal na Espiritu. Simulan nating lumapit sa pananalangin nang may pagkilala sa gawain ng banal na Espiritu. Magkaroon tayo ng panahon ng pananalangin tanging sa pakikiugnay lamang sa Diyos at walang anumang balakid sa ating isipan. Mangyayari lang po ito kung magtatalaga tayong makipag-ugnay sa Diyos ng mataimtim, sa mas madalas at mas saganang oras upang lubos nating maranasan ang mirakulo nito sa ating buhay. Kung nais mong mangyari ito sa iyo, anyayahan at kilalanin ang paggawa ng banal na Espiritu ngayon sa iyong pananalangin. Gamitin natin ang mga talata sa Biblia na siyang gabay natin sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang mga awit na yan na patungkol sa Diyos ay magtuturo sa atin kung paano ipahayag ang damdamin natin sa ating mga pananalangin. Makakatulong ito. Kaya't magtalaga ng pananalangin sa isang tahimik, preskong lugar, malayo sa anumang makakagambala sa iyong mataimtim na panalangin. Maaari mo ding isulat ang iyong panalangin sa pamamagitan ng prayer journal. Maaari ka ring manalangin kasama ng isang partner. Dumalos sa mga prayer meetings. Napakahalaga po niyan maglista ng mga bagay na nais mong ibahagi o idaing sa Panginoon. Ang saganang pagpapala at mirakulo ng panalangin ay sa ating lahat ngayon. Tanggapin mo ngayon ang pangakong ito ng banal na Espiritu at magkakaroon ka ng buhay na payapa, na mapanalanginin at punong-puno ng pag-asa. Tayo po ay manalangin. O dakilang Ama, sa oras na ito, nagpapasalamat kami. Napakabuti ninyo na tinuturuan nyo kaming parati sa paraan ng aming paglapit. Inyong pinadadala ang inyong banal na Espiritu upang gumawa sa puso't isipan ng bawat isa sa amin na sa aming paglapit, ang akmang mga pananalita, ang kaisipan, ang pananampalataya na siyang ninanais ninyo ang siyang maghari sa puso namin, O Panginoon. Dumadalangin kami sa iyo, O Diyos, sa iyong mga lingkod sa iba't ibang mga larangan ng gawain, ang mga pastor, ang mga guro, ang mga ebanghelista, ang mga miyembro ng iglesia na natatalagang maglingkod sa iyo. Patuloy niyo silang gamitin, Ama, na maging pagpapala ang bawat isa sa amin sa anumang gawain na inyo pong nilalaan, sa sino mang aming makakasalamuha at sa anumang mga pagkakataon ng aming buhay. Ama, patuloy kaming lumalapit. Marami pang hindi nakakakilala ng inyong pabalita. Kaya't aming dalangin, ikaw po ang humipo ng mga tao, mga lalaki at mga babae na iyong magagamit upang makapaglingkod at makapagtatag ng inyong iglesia sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu sa iba't ibang bahagi ng Amerika, ng Europa, sa mga lugar kung saan may mga grupo ng mga tao na hindi pa naaabot ng inyong mga pabalita. O Panginoon, natatalaga kami na sa araw-araw, sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming buhay, ang banal na Espiritu ang gumawa sa amin. Turuan kami sa lahat ng kaparaanan at patuloy kaming maging malapit sa aming Panginoon at maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus. Amen.